Ang sarap ng merienda nila madam sa bundok. Nagluto nga ng pansit na madaming sahog. Tapos, pinartneran pa ng sandwich na tinapay. Super enjoy din sa gabi kasi nag-bonfire kami. Nag-ihaw din ng hotdog at ng marshmallow. Dito sa bundok, kahit hapon na ang init-init pa din. Pero sa ganitong oras, nakakagutom talaga. Kaya naisipan namin magluto ng pansit. Buti na lang, meron pang hipon na natira dito. Eto din yung isasahog namin. Hinugasan na nga ni madam mo para mawala yung germs. Meron na din kaming nahiwang cabbage. Nakahiwa na din ng karne at atay ng baboy. Syempre, ready na din itong mga ricados. Mukhang kumpleto na pero may kulang pa din. Wala pa palang nahiwang carrots si madam. Kung walang carrots, hindi makulay talaga yung pansit. Hiniwa nga lang yan ni madam ng ganyan kaliliit. Dahil meron naman pala kaming Baguio beans, ay isasama na din natin to. Pag madaming sahog at gulay, lalong sasarap itong pansit. Hindi ko nga lang alam kung anong tawag dito. Sabi ko nga sa pinsan ko, siya na yung magluto. Para maiba naman. Sos, tinatamad ka lang madam. Sa totoo lang, tulong-tulong talaga kami dito. Sa mga hindi marunong magluto ng pansit katulad ni madam, ganito lang pala yung gagawin. Unahin mo lang igisa lahat yung mga sahog. Haluin mo lang yan hanggang sa maluto ng tuluyan. Kung nakikita mong luto na, pati nga din itong shrimp, doon na ihalo yung hiniwang carrots. Eto nga ding Baguio beans, pati na din ito, hindi ko alam kung anong tawag dito. Dahil mabilis lang namang maluto yung mga gulay, abay magbuhos ka na ng tubig para sa sabaw nitong pansit. Mga unti lang, ganito kadami. Hinalo na nga din namin itong cabbage para panghuli na lang ilulunod yung pansit. May kanya-kanya naman tayong diskarte sa pagluluto. Pero ito talaga yung teknik na ginawa namin. Maliit kasi yung kawali na meron kami dito sa bundok. Mahirapan kasi kami sa paghahalo. Isang buong pamilya ba naman ang kakain nito? Dapat hindi magkulang, masama din kasi yung sobra. Kaya yung sakto lang. Eto, binuhos na nga ni madam lahat yung pansit. Nakakangalay pala yung paghahalong gagawin dito. Hindi din pala madaling magluto ng pansit. Mababalian ka ng balikat sa paghahalo nito. Eto na nga yung pansit na hindi tinipid sa sahog. Hinango na nga namin tapos nilagay namin dito sa lamesa. Abay, meron din kaming partner dyan. Nilabas na nga ni madam itong sandwich na perfect partner sa pansit. Parang may birthday lang talaga, no? Sabi ko nga kay nanay na magsandok na nga at unang bibigyan yung mga bata. Yung mga pamangkin ko nagkantahan pa talaga ng happy birthday. Pag may nakita kasi silang pansit na handa, akala nila may birthday na. Panghuli na nga akong nagsandok dito, no? Pinalamanan na nga ni madam ng pansit itong sandwich. Ay nako, ang sarap talaga ng lamon ni madam, oh. Bago tuluyang mabilaukan, meron din kaming panulak dyan. Inuna na ngang binuksan ni nanay. Eto nga soft drinks na malamig-lamig pa. Pinababa ko lang naman sa bundok si papa para lang makabili ng soft drinks. Pagkatapos nga naming magmerienda, eto na naman yung inasikaso nila. Nalaman kasi namin na full moon mamayang gabi. Hala, hindi pwedeng hindi kami mag-bonfire dito sa bundok. Ito nga yung inasikaso nila hanggang sa gumabi na nga. At nakikita ko na nga yung bilog na buwan. Gumawa na nga yung uncle at papa ko nitong mga stick na ipangtuhog nga dito sa mga marshmallow. Hindi naman pwedeng titigan lang namin yung bonfire, no? At magmuni-muni. Sayang din kasi yung apoy nun. Siyempre, mag-iihaw din kami nitong marshmallow para may papakin kami at kakainin. Binuhos na nga lahat namin dito sa lalagyan. May nagawa nga sila papa dito na sobrang haba ng stick. Sinampulan ko na nga kaagad. Itinuhog ko na nga yung marshmallow dito sa mahabang stick. Pwede ka lang talagang maupo habang nag-iihaw ng marshmallow. Dahil nga sa haba nitong stick. Yung auntie ko naman, hindi pa nga iniihaw. Pinupuntirya na nga itong mga marshmallow. Hindi na nga kami nagpapigil pa. Pinasindihan ko na nga sa uncle ko. Eto ngang nakahandang ibo-bonfire namin. Abang na abang kami na tuluyang lumakas yung apoy. Habang itong pamangkin ko, tinitira na pala itong marshmallow. Bago tuluyang maubos nitong mga pamangkin ko, pinatuhog ko na nga kay ate itong mga marshmallow dito nga sa mahabang stick. Abay, ready na talaga silang mag-ihaw. Mas maigi na din itong mahaba yung stick yung ginamit namin. Habang lumalakas kasi yung apoy, masusunog ka talaga sa sobrang init. Dahil sa haba ng stick, hindi ka na masyadong makakalapit pa. Nagsidatingan na din yung iba kong maangkan para talaga kaming namingwit sa pinagagawa naming ito. Sabay-sabay na nga kami nag-ihaw nitong marshmallow pati na din itong hotdog. Habang lumalakas na nga itong apoy. Mga ganitong experience, hindi ito malilimutan ng mga pamangkin ko. Bising-busy na nga sila sa kanya-kanyang pag-iihaw nitong marshmallow. At lumalakas na nga yung apoy nitong aming bonfire. Kanya-kanya na din sa pagtikim nitong mga inihaw namin. Wala ngang ihip-ihip na nangyayari. Diretso ngat-ngat kaagad. Ang masasabi lang talaga nila, masarap nga daw. Etong si madam, hindi din nagpatalo. Sinabay ba naman sa pagsubo itong dalawang stick? Parang takam na takam at gutom na gutom.
Ang sarap pala nito, para siyang ice cream na mainit. Nag-iba na nga yung kulay ng ngipin ni Madam oh. Ngayon lang kasi kami nakatikim ng marshmallow na inihaw. Naisip kong gagawin namin ulit to dito sa bundok kasi super saya at enjoy.